Energy, 103.35 billion liters ng diesel ang nakatakdang dumating ngayong Abril mula po sa Singapore. Bukas darating ang third shipment ng diesel sa Subic, habang sa Pinas naman ang ika-apat na shipment. Bukod sa diesel, nakatakda rin dumating ang nasa 21,000 metric tons ng LPG mula naman sa Amerika. Inaasang madideliver yan sa bansa sa pagitan po ng May 20 hanggang May 31. Parehong binili ng pamahalaan ang karagdagang supply ng diesel at LPG, katuwang ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation. May panibago na namang insidente ng gas and run. Isang motorista ang nagpagas pero hindi nagbayad sa Quezon City. Nang puntahan ng mga pulis ang rehistradong may-ari, matagal na palang naibenta ang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Madaling araw ng Miyerkules nang magpakarga ng gasolina ang puting sedan na yan sa gasolinahan sa Payatas Road, Quezon City. Nang alisin ng attendant ang pump hose, bigla na lang umalis ang sasakyan. Ang masaklap, hindi pa pala nagbabayad noon ang driver. Hindi na nga rin naisara ang gas cover ng kotse. Base sa investigasyon, 1,500 pesos ang pinakargang petrolyo. Patungo raw ng Litex sa Barangay Commonwealth ang tumakas na driver. Pinuntahan ng mga pulis ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan base sa plakang nakuhanan sa CCTV. Ang problema, 2021 pa pala na ibenta ang sasakyan. Accordingly, naibenta niya na itong kanyang sasakyan nung pandemic pa. Ang inaantay na lang po natin ngayon is mapadala niya tayo o mabigyan niya tayo ng copy ng deed of sale para po malaman natin kung sino po yung nakabili ng nasabing sasakyan. Nanawagan naman ng pulisya na sumuko na ang driver na posibleng maharap sa reklamong estafa. Hinahabol pa ng matandang gasoline boy na yan ng SUV sa katirikan ng araw sa Alakapan, Cagayan. Ayon sa viral video, nagpa-full tank ng sasakyan ang motorista pero hindi siya nagbayad. May pagkakataong naabutan ng gasoline boy ang SUV. Pilit niya itong pinapahinto pero patuloy lang sa pagtawang sakay nito na isa palang vlogger. Hinayaan lang niya ang kanyang SUV driver na magpatuloy sa pagmamaneho. Abort! Maraming netizens ang hindi natuwa. Marami ang nagtag sa Land Transportation Office para panugutin ang vlogger. Nakinilalang si Harry Florida, dating mayor ng Alakapan, Cagayan. Ayon sa kanya, ang gasoline boy sa video ay si Tyson na isa ring vlogger. Kaya paano raw huhulihin? Lumalabas na for the content lang pala ang viral video at scripted ito. Pero hindi umubra kay LTO Chief Marcos Lacanilaw ang trip na yan. Actually, kilala ko siya, identify ko na siya. Yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. So hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Kahit empleyado niya yan o kamag-anak niya yan, wag mong gawing laruan yung mga tao. Sinuspindi rin ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver at isinailalim sa alarm status ang sasakyan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Florida habang hinihintay ang show cause order sa kanya ng LTO. Wala pang pahayag ang isa pang vlogger sa scripted na video. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang rider matapos tumilapon mula sa tulay at mahulog sa warehouse ng mga beer sa Maynila. Ang rider na pag-alamang nakainom habang nagmamaneho. Narito ang frontline report. Nakabulagta at puno ng sugat sa katawan at paa ang lalaking ito sa likod ng mga case ng beer sa isang warehouse sa Barangay 866, Maynila. Ang lalaki tumilapon pa lang mula sa kahabaan ng Beata Bridge. Naiwan pa sa tulay ang motorsiklo at helmet ng lalaki. Sa tindi ng pagbagsak, agad nasawi ang lalaki. Kinilalang biktima na si Raniel Andrew Bautista, isang delivery rider. Base sa paunang investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang rider sa pataas at pakurbadang bahagi ng tulay hanggang sa bumangga ang motor sa gutter dahilan para mahulog sa warehouse ng mga beer. Ayon naman sa pamunuan ng barangay, nakausap nilang kasintahan ni Bautista. Lumalabas na pauwi na raw ang biktima matapos bigong masundo ang girlfriend mula sa trabaho. Napag-alaman ding nakainom ang lalaki sa pagmamaneho. Susunduin dapat si girlfriend sa trabaho. Malati daw ata po. Tapos ang hindi yata sumama yung si girlfriend kasi ayaw niya po kasi na nagmumotor si victim. Baka naka-idlip po siguro. Kaya nga sabi po ng girlfriend, hindi ko to pinapayagang magmotor.
Problema rin ng pamunuan ng barangay ang putol-putol na railings ng tulay. Kaya lumusot dito ang rider at tuluyang nahulog. Nga sabi ko nung nakita ko, kung hindi ninakaw, hindi nawala itong mga release na to, pwedeng doon siya tumama. Posibleng Hindi na siya madiretso sa baba. Dinala na ang biktima sa punerarya para sa autopsy. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng Czech Republic ang puganteng si Saldico. Sa gitna po ng mga nagsasabing hindi totoong naresto ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang video message sa gitna ng akusasyon sa kanya ni dating presidential spokesperson at ngayoy asylum seeker na si Attorney Harry Roque na fake news daw ang Pangulo nang sabihing naaresto na si Ko. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka bangag tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. Nakumpirma raw ito ni Roque nang siya mismo ang tumawag sa immigration ng Czech Republic. Pero giit ngayon ng Pangulo, Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. inatasan pa niya ang DOJ at DFA na manguna sa pagpapauwi sa dating kongresista. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Sa panayam naman ng Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM, sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nagpadala sila ng tauhan sa Prague para kumpirmahin ang pag-aresto kay Saldico. What he did is to closely coordinate with the police ng Prague. Wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authority sa Prague. I was able to reach out po sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Inaalam din daw nila kung totoong may Portuguese passport si Ko. Kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Nung isang linggo, naaresto si Ko nang tangkaing lumusot pa Germany ng walang dokumento. Dito sa Pilipinas, nahaharap siya sa graft at malversation kaugnay sa 289 million pesos flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May arrest warrant kay Ko at kanselado na rin ang kanyang Philippine passport. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na Nobyembre pa sila humiling sa Interpol ng Red Notice laban kay Ko. Kapag naaprubahan daw ang Red Notice, ay agad din nilang mapapauwi ng Pilipinas ang dating kongresista. Base sa website ng Interpol, 11 ang Pinoy na nasa Red Notice at wala riyan si Saldico. Bagamat wala pang tiyak na petsa ng pag-uwi, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng PNP para sa maayos na proseso ng pagbabalik ni Ko sa bansa at pagharap niya sa Sandigang Bayan. Ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mahuhuli ng Philippine National Police. Agad naman po ito dadalhin sa Ombudsman para po sa pag-return ng warrant. Pagdating po sa Sandigan Bayan, magdi-decide na po ang Sandigan Bayan kung saan po nila dadalhin ay kukulong po ang nasabing dating congressman. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Halos kalahating bilyong piso ang halaga ng perang pinasasauli ng COA mula kay Vice President Sara Duterte. Galing yan sa confidential funds na nakitaan ng COA ng mga paglabag. Nasa Frontline, ang balitang yan si Marian Enriquez. May pinababalik na pera na naman ang Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. 375 million pesos ang dapat isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng confidential funds noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 million pesos na naunang pinasasauli ng COA para sa 2022 Confi funds. Ayon sa COA, may 4 na paglabag ang OVP. Una ay ang pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay ang Confi funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica na hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Base ito sa naging pagdinig ng House Good Government Committee.
Sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal ang paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP ang mga hinihinging dokumento para sagutin ang mga pinuna sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos ang ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat ang ibinigay na mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activities na may kinalaman sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw ng 199 million pesos ang opisina ng bise para sa pagbili ng supplies at medical o food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw ang kanilang naipakita. Giit ng COA, dapat ay masuportahan ito ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid ang pagbili. Yung 150,000 pesos each na ginamit noong May 18, 2023 at July 6, 2023 para sa purchase of information ay na-reimburse ng mag-grant ang cash advance noon lamang July 13, 2023. Mariin kasing pinagbabawal ang paggamit ng confidential funds para sa reimbursement. Magiging final and executory ang notice of disallowance kung hindi magsusumiti ng apila ang kampo ni VP Sara sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos ang dapat isauli ni VP Sara at mga sangkot. Tingin ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ng COA ang aligasyon ng maling paggamit ng confi funds ni VP Sara. So, in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular Number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito pong bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas, no, sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na hindi pa nito natatanggap ang desisyon ng COA kaugnay ng 2022 confidential funds ng ahensya na lumabas sa pagdinig sa Kamara, kaya hindi pa raw sila makapagkokomento kaugnay nito. Samantala, handa raw silang gawin ang lahat ng naaayong hakbang kaugnay sa inisyong notice of disallowance sa 2023 confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nangunguna pa rin si VP Sara Duterte sa 2028 presidential survey ng Octa Research. Pero humahabol na raw si Naga City Mayor Leni Robredo. 33% ang may gusto kay VP Sara base po sa unreleased survey ng Octa Research itong first quarter ng 2026. Binahagi po yan ng Octa sa programang Storycon ng One News. Sumunod kay VP Sara si Mayor Leni na nakuha ng 21%. Ayon kay Octa Research President Ranjit Rai, napansin nilang humahabol si Robredo na tumaas ng 9 hanggang 10 puntos. Bumaba naman daw ng 4 to 5 percentage points si Sara Duterte. Posible raw na nakakuha ng suporta si Robredo sa mga taga-suporta ng administrasyon. Nitong Pebrero lamang nang magkita sa Naga City at sa Malacanang si Mayor Leni at Pangulong Bongbong Marcos. Sa panig naman ni VP Sara, ayon kay Rai, posible nakaapekto sa kanya ang kinakaharap na impeachment complaint. I think some of them went to the pro-Marcos side, some of them also went to the pinks, no, or the Dilawans. She is resonant in Balance Luzon and the NCR. She has some support in Visayas.